Welcome back to Hyper Geek. I'm your host, Kuya Boss nga pala. At ngayon, syempre pag-uusapan natin itong Resident Evil 4. Yan. Sino ka dyan, Lods? Hindi. Ang alam ko kasi walang remake talaga dun sa title no? Ng Resident Evil 4. So talagang yun lang yung title. Resident Evil 4 2023. Basta yung remake. No, ni-remake naman talaga to. And pag-usapan na natin agad, no? Just to jumpstart this episode. Kuya Balls, ano ba yung origin story mo sa Resident Evil? Fan ka ba nitong franchise na to? Ano yung alam mo dun sa lore? Saan ka nagsimula? Ano yung nasimula mong Resident Evil? Sa dami ng Resident Evil ngayon. Whether it be games, movies, animated movie, series, diba? Saan ka nagsimula, Kuya Balls? Sisimulan ko dito, mga tol. Sa Resident Evil 3 sa PS1. At meron akong disclaimer. Kasi hindi ako yung naglalaro, no? Ang naglalaro nito ay yung kapatid ko. Yung kapatid ko na nag-impluwensya sa akin maglaro ng PS1. Natatandaan ko nung unang time na naglalaro siya ng Resident Evil. Puta, takot na takot ako. Ayokong tignan yung laro kasi naaalala ko yun. Gabi siya naglalaro, guys. Gabi naglalaro yung kapatid kong lalaki na yun na every time lalabas yung statement na this game has explicit gore and violence. Yung gano'n, yung simula pa lang. Kasi after nun, lalabas na yung makabasag pinggan na intro ng Resident Evil 3. Tapos ipapakita kung gaano sobrang nakakatakot si Nemesis. Hindi ako nag-exaggerate, guys. Dito nagsimula talaga yung phobia ko sa mga nakakatakot na itsura. Kasi napapanaginipan ko si Nemesis nung nakikita ko siya. Itataas niya yung kamay niya, tas ang daming tentacles, titignan ka niya sa mata. Putang ina, sobrang nakakatakot yung intro ng Resident Evil 3 Retro. Grabe yun. Umiyak na ako. Tumakbo na ako sa kwarto ko o sa ibang kwarto. Sinusumbong ko yung kapatid ko. Ma, si kuya naglalaro na naman na nakakatakot. Kasi talagang matatakotin ako nung bata ako, talagang tumatakbo ako nun. At gabi pa niya, gagawin, no? Gabi din talaga nilalaro, hindi man lang umaga. Kasi pag umaga, meron kang may flat armor ka na hindi ka matutulog, andyan yung araw, maliwanag, di ba? Pwede kang lumabas. Pucha, gabi niya nilalaro. Takot na takot ako nun. Hindi ko yun nilaro at never sumagi sa isip ko na maglaro ng Resident Evil. Not until PS3 days, Resident Evil 6. Yan. Pero, let's put that aside for a while, no? Balikan natin yan mamaya. Puntahan ko lang saglit tong isang zombie game din na talagang na-enjoy ko before, which is yung Left 4 Dead. No? Pamilyar ba kayo dito sa Left 4 Dead? Yung run or shoot. Run or shoot. Both. Yun yung intro nung game, no? Nakalimutan ko na yung mga pangalan ng character. Ang naalala ko lang si Francis, si Luis, yung sundalo, at yung babae. Yan, nakalimutan ko yung dalawa eh. Ito talaga yung super na-enjoy ko na zombie game. Bakit? Ito yung zombie game na pwede mo nang banatan yung mga zombie gamit ang frying pan. Pare, gamit ang kawali. Pwede mong ipanghampas, no? Right click mo lang. Baseball bat, pwede na rin. Kahit no? Basically kahit Kasi dun sa mga Resident Evil, kahit sa mga naunang games na zombie game at horror game, talagang babaril ka lang ng pistol eh. Diba? Hindi ko sure kung merong game or may horror game na pwedeng sapakin yung zombie or yung multo. Hindi ko alam kasi hindi naman talaga ako naglalaro ng horror. Pero pag zombie game talaga, if I remember it correctly, dito talaga na-ignite yung pagkagusto ko sa mga zombie games or zombie video games. Nasimula ng Left 4 Dead, nagtuloy-tuloy na sa mga Days Gone, Left 4 Dead 2, The Last of Us. Yan yung mga, kahit hindi, alam ko yung The Last of Us hindi siya zombie, no? Partly, kasi mga infected din talaga yung mga tao doon. And hindi lang sa video games na-translate na rin to sa panonood ng mga movie. Nagustuhan ko yung Zombieland. Pamilyar ba kayo doon? Yung Zombieland, meron pa yung Scout's Guide to a Zombie Apocalypse. Yan. Sobrang dami pang napanood ko na movie about zombies and yun yung mga talagang naalala ko sa ngayon, no? Yun talaga yung naging trigger. Di ko alam kung meron din kayong ganitong klaseng imagination nung bata kayo or nung
high school or college kayo na kapag nawawalan ng tao or kapag, alam mo yun, nagkakaroon ng walang pasok, ganyan. Paano kaya kung magkaroon ng zombie apocalypse? Hindi ko alam kung isa kayo sa mga batang nagkaroon ng ganong imagination kasi ako ilang beses yun talaga nag-play sa utak ko, no? Meron pa, Dead Island. Meron pang video game yon and yung movie. Pinanood ko din yon. Marami pang klaseng zombie game na talagang kapag zombie game, talagang nilalaro ko, no? And yun yung natatandaan ko so far. Yung dalawang movie din about, kasi yung Zombieland, nagkaroon din ng part 2 yun eh. Andoon kasi si Emma Stone. Ngayon, nung lahat ng yon nabanggit ko, di ba? Alam ko may mga latter part na doon, lalo yung Zombieland part 2, latest na rin yon. Bumalik ako ng Resident Evil because of Resident Evil 6. Kasi guys, nag-skip ako ng PS2. Now, sa family namin, sa amin, personally, hindi kami nagkaroon ng PS2. Ito yung part na nag-aaral kami pareho ng mga kapatid ko. Ito yung part na hindi kami masyadong nasa bahay kasi nasa labas kami. Naging solar boy ako, naging batang hamog ako. So, in short, nung kasagsagan ng PS2, hindi talaga ako nakapag-console games or video games, no? Tumawid ng PS3 kasi yung tropa ko nung high school, meron siyang PS3, no? Shoutout sa'yo, Pat, kung mapapakinggan mo to, no? Doon kami tumatambay madalas, nagiinuman, nagkikwentuhan, pero after school days, talagang meron siyang PS3 at nung pinatry niya sa akin, it was very familiar, no? PlayStation, ano to? Resident Evil 6. Try ko nga. And ano to, no? Unpopular opinion to sa Resident Evil 6. Kasi guys, super na-enjoy ko yung Resident Evil 6, yung pagka-action niya. Gaya nung naramdaman ko sa Left 4 Dead, dito sa Resident Evil 6, putang ina, hindi na kailangan ng baril para matalo mo yung zombie. Pwede mo nang suntukin. Pwede mo nang taijutsu. Diba yung ginagawa ni, sino ba yun? Yung partner ni Sherry Birkin. Kalimutan ko yung pangalan, pero Jason ba o ano? Basta, yung tao na yun, no? Mamaya, kung maalala ko, banggitin ko sa inyo. Nagtataijutsu na, nananapak, naninipa ng zombie. Sa akin, sobrang naging appealing siya sa akin kasi naging action-based talaga yung Resident Evil 6. Plus, dinagdagan ng tropang gustong maglaro, no? That time, super immersive nung Resident Evil 6 sa amin kasi, syempre, nasa isang screen lang kayo, naglalaro kayo, nandun yung tropa. Ang ganda nung graphics, yun yung pinakaunang nalaro kong game sa PS3, Resident Evil 6, and talagang doon, mas na-curious ako lalo. Fast forward tayo dito. Napunta na ako dun sa part na nagkaroon na kami ng sariling PS3 sa bahay. Yun na, nakabili na si kuya ng PS3. Hulaan nyo kung ano yung pinakaunang laro na nilaro ko sa PS3. Tangina. The trophies does not lie, pare. Hindi nagsisinungaling yung mga trophies kasi ang pinakaunang nilaro ko talaga sa PS3 base sa PlayStation app, Resident Evil 6. Resident Evil 6, it was way back 2014. Yan, 2014 ko siya huling nalaro. Yung Resident Evil 6, talagang tinapos ko siya. Lahat nung, marami yun di ba? Maraming chapter yun. Yung chapter ni Leon, chapter ni Chris at ni Pierce, chapter ni Ada yung huli at nung dalawa, kay Sherry Birkin at dun sa isang lalaki na nakalimutan ko yung pangalan na sobrang angas talaga. No? Ayun din yung favorite na chapter ko dun Yung huling kalaban nila, si Ustanak. 'Di ba yung nemesis na pinaliit na ang dami-daming nakalagay sa katawan. Yun yung naaalala ko doon. Super immersive siya for me. Sobrang na-enjoy ko siya kasi yun nga, aside sa nabawasan yung pagka-horror ng Resident Evil 6, andun yung tanim na ito yung pinakaunang game na nalaro ko sa PS3. Nandun yung tanim na ngayon, meron na tayong laban sa mga zombie na hindi mo na kailangan ng basta lang babaril ka, no? Meron ka ng kakayahang sumapak, manapak, at kung ano-ano pang bagay. So for me, super na-enjoy ko yung Resident Evil 6. Kahit na maraming naging knowledgeable na lang ako sa gaming or sa video game industry na based sa mga reviews, marami palang hindi nagkagusto sa Resident Evil 6 kasi masyado na action pack,
masyado nang lumihes doon sa pagka-horror ng Resident Evil kung saan talaga natin siya nakilala, no? Pero for me, yung unpopular opinion ko doon is talagang na-enjoy ko itong Resident Evil 6, no? Siyempre, wala nang ibang kasunod tong game na to kung di Resident Evil 5. Ayan na. Kay Sheva at kay Chris Redfield. I'll be honest, nung time na yon, comparing ito Resident Evil 6, medyo clunky. Oo, iba yung tema na tong Resident Evil 5. Yung paraan ng paglalakad ni Chris Redfield, mabigat sa pakiramdam. Tapos yellowish yung scene nung Resident Evil 5. Yun na lang yung naalala ko, no? Natapos ko siya ng 2015. Yun na lang yung naalala ko kasi binalikan ko siya eh. No, na-curious na ako, ano bang meron sa Resident Evil? Ba't siya umabot ng 6? Try ko nga tong 5. And that time, marami talagang scene na pinalampas ko lang. Lalo na yung binabasag ni Chris yung ano. Alam niyo na to eh. Yung bato. Sinalawak ni Chris yung bato. Hindi ko alam kung paano nangyari yun. Pero for the most part, syempre, nandun yung commitment ko dun sa video game, dun sa franchise na nagandahan ako sa 6. Alam ko yung takot ng 1 to 3. Sige nga, try ko nga balikan. Meron ako man akong PS3, no? And first, so far, natapos ko naman yung Resident Evil 5 kasi nga nag-commit ako. Nag-commit ako dun sa game na yan. Ngayon, balik na tayo dito. Wala to sa wala to sa PS3, no? Alam ko, meron mag-remaster, hindi ko na sure, pero etong tatlong to, binalikan ko sa emulator na, no? Kasi sa kagustuhan ko talaga siyang laruin. Kung ano talaga siya before, sa PS1, binalikan ko yung Resident Evil 1, Resident Evil 2, at Resident Evil 3 sa emulator na, no? Kasagsagan na to ng college kung sa pagkakatanda ko eh. Punta muna tayo sa 1, no? Ang galing ng 1. Kasi ang daming pwedeng hindi mangyari kapag masyado kang mabagal. Yun yung naalala ko doon. Pwede kang may maligtas yung isang sundalo doon na lalaki. Tapos si Jill Valentine din, alam ko pwede siyang mamatay eh, 'di ba? Hindi ko na maalala kung accurate yung part na yon, pero dapat mabilis ka. Dapat may pupuntahan kang lugar o kwarto na on that particular scene, that particular time, para maligtas mo sila. Na maligtas mo sila dun sa mansion na yun eh, 'di ba? Dun sa mansion na yun. And yung tank controls for me, dahil nasa PS3 na ako, bumalik ako ng emulator. It was very nostalgic kasi kahit naman hindi ko nalaro yung Resident Evil 3 before, nung kasagsagan ng PS1 days, kasi nga sobrang natatakot ako, nostalgic siya kasi nakikita ko siya eh. Nakikita ko siya sa nilalaro ng kapatid ko, nakikita ko siya na tinatapos sa computeran, sa computer shop. So, it was very nostalgic, no, nung bumalik ako sa tank controls na yon. And, syempre, dahil nga nandun yung commitment, tinapos ko yung Resident Evil 1, nakalimutan ko na lang kung ano yung ending ko doon, basta alam ko, nakaligtas si Jill Valentine. No, nakaligtas si Jill Valentine, naka-cap pa siya na, yung police na, na outfit, yun pa yung, nung outfit niya nun. And fast forward dito sa Resident Evil 2, ito talaga yung talagang one of the best daw, di ba, when it comes to the Resident Evil franchise. At least nung retro days, nung PS1 days, kasi napakalawak na tong Resident Evil 2 na to. Sobrang na-enjoy ko din siya. Pero tatawid na ako dito sa kinakatakutan ko nung bata ako. Ang dami ring notable talaga sa Resident Evil 2. Talagang dinaanan ko siya, super na-enjoy ko yung kwento ni Leon at ni Claire. Pero ito talaga yung for me is iconic, no? Resident Evil 3, Nemesis. Yan. Bakit siya iconic? Ilang beses to pinaulit-ulit ng kapatid ko eh. Yung sa simula pa lang, tatumbling si Jill. Pagka-tumbling ni Jill, andun yung mga zombie, dalawang zombie mula sa kaliwa at sa harap mo na palapit sa'yo. Walang tutorial, dapat alam mo na agad kung paano umikot using the tank controls. Diba? Kung naaalala niyo yun. And then, after a short while, lakad ka lang ng konti, aambushing ka na nung mga zombie. May aso sa gilid. Ano yun eh, may manikin sa gilid. Diba? May manikin sa gilid. May zombie sa kaliwa at kanan mo, tas sa likod mo.
may pinto ka na kailangan buksan. Ayan, yung pinto. Naalala nyo yung pinto na pag binuksan nyo, pucha, yung cutscene sobrang nakakatakot kasi hindi mo alam kung may lalabas ba doon after nun. Yun yung loading ng Resident Evil eh. Yun yung pinaka-iconic for me kasi after nun dialogue. Alam ko dialogue yun. Eto na. Ang dami kong naaalala dito sa Resident Evil 3 Retro. Si Nemesis, nung na-virus si Jill, nagkaroon ng galamay na mga tentacle si Nemesis, sobrang nakakatakot. Yung clock tower scene, yung salamin na laging nababasag kasi tatalunan yun ni Nemesis bago yung hagdan. Tatalunan yun ni Nemesis. Tapos gugulatin ka niya. At ito, yung klase ng zombie na tumatakbo. Ayan na. Diba? Kung si Mr. X tamang lakad, ito si Nemesis, hindi ko alam kung anong sinaksak nito sa baga niya o sa puso niya, kung bakit sobrang hyper netong zombie na to. Matatakot ka talaga eh. For me, Resident Evil 3 Remake versus Resident Evil 3 Retro, mas nakakatakot tong Nemesis talaga nung OG. No, itong Retro talagang kahit wala kang nostalgic goggles or nostalgia goggles, matatakot ka dito sa Nemesis na to, dito sa Resident Evil 3. And for me, among all the Resident Evil na nabanggit ko, ito talaga yung iconic. Ito yung the best. Kasama dito yung Jill Valentine na sobrang badass talaga. Ito yung peak ni Jill Valentine for me. Hindi sa RE1, hindi sa RE5, hindi sa movie, dun sa live action movie, dito mismo. Dito mismo. Itong kung saan siya bida talaga, kung saan siya protagonist. Resident Evil 3. Pare, ito yung the best for me. Alam ko, based sa sales, no, based sa reviews, talagang ang mas malaki, ang mas my favorite is Resident Evil 2. Pero for me, mas naging iconic tong Resident Evil 3 dahil nga gago yung kapatid ko talaga na tinatakot ako dati. Ngayon, fast forward tayo dito, no? Na-try ko yung RE4 sa Wii. Kung natandaan nyo, alam ko, GameCube nag-originate eh. Nintendo, di ba? GameCube nag-originate yung RE4. Pero si Kuya, meron siyang tropa na may Wii. At naalala ko yung scene doon sa lake na, di ba? Yung boss fight na doon, na hinahabol ako. Tapos kailangan mo i-wiggle yung Wii. Lalo kapag bumaliktad yung, ano mo, yung boat mo o yung bangka mo, dahil kailangan mong mag-swimming pabalik ng shore. Tama ba? Tama ka, oh. Kailangan pabalik ng shore para makasakay ka ulit. Yun yung natatanda ko sa Wii kasi ano talaga eh, nakakapagod laruin. Yun, na-try ko siya sa Wii that time, no? Pero hindi ko siya natapos. Hindi ko siya natapos. Fast forward tayo dito. Resident Evil 2 Remake. Ayan na! Ito talaga. 2020 na to guys ha. 2020 ko siya nalaro. Same with Resident Evil 3. Within the same year, pandemic, doon ko siya nalaro, no? Itong dalawang remake na to. Kaya, naalala ko yung comparison nito eh. Ang ikli nung RE3! Naku, grabe! Compared sa RE2 or dun sa RE3, talagang kompleto yung experience ko dito sa Resident Evil 2. Wala akong masyadong napansin. Kasi dito mo na nakita talaga eh. Diba? Dito mo na nakita na tumawid yung graphics ng mukha ni Leon mula sa lumang games or sa old gen console sa new gen. Ang pogi talaga. Kahit yung collector's edition ng Resident Evil 2, sobrang pogi eh. Diba? Sobrang angas. Ito yung tawid doon. Ito yung same na pakiramdam nung nakita ko si Cloud sa remake. No? Iba pa yung trailer. Nung nalaro ko na mismo, yung Final Fantasy 7 Remake. Ito yun. Kasi from Polygon Cloud, di ba? From Crisis Core Cloud, from Advent Children Cloud, nakita mo in new gen console si Cloud. Pogi. Ang pogi talaga. Sobrang dami kong naging screenshot noon nung PS4 days ko sa Final Fantasy 7 Remake. Yun din yung naramdaman ko dito sa Resident Evil 2 na talaga namang super solid. No, talagang kumpleto. No? Daming pwedeng ulitin. Si Claire and Leon, ang angas talaga nung kwento. Yung kwento ni Sherry. Yung kwento nung dalawang mag-asawa na parents ni Sherry. And so on and so forth. No? Talagang solid experience for me yung Resident Evil 2. At talagang kahit na ang tagal ko nang nalaro yung Resident Evil 3, naramdaman ko na kulang yung Resident Evil 3 Remake. No? I think
general comment naman yon na kulang talaga yung Resident Evil 3. And, hindi ko alam, nag-flop ba siya, no? Kasi yung Resident Evil 2, nominee sa Game of the Year. Yung Resident Evil 3 parang hindi nabanggit, no? Ngayon, move forward tayo dito. 2022 na. Hindi, 2020 pala. Sorry, 2020 pa din. Bumalik na ako ng Resident Evil 4. Eto na guys. Nabanggit ko sa inyo na meron akong commitment na dun sa franchise, no? May commitment na ako dun sa Resident Evil mismo. And utang ko yon sa sarili ko. Nabutas ko yon sa sarili ko. Bilang gamer, bilang self-proclaim na fan ako na itong franchise dahil nalaro ko na yung ibang, at least yung mga main titles na nabanggit ko, utang ko sa sarili ko na laruin yung Resident Evil 4. So, nalaro ko yung Resident Evil 4 2020 din. No? I think mga third quarter ko na to natapos. And for me, solid experience siya. Not knowing na ito pala yung nagpauso ng over-the-shoulder na klase ng aiming sa video game na talagang rank, if you rank the Resident Evil games, na talagang ito yung laging top 1. Sobrang importante pala nitong Resident Evil 4 sa video game industry kasi sobrang dami nitong na-introduce. No? Way back 2020 ko lang siya natapos talaga. Nalaro ko siya before sa Wii, pero nung pandemic, doon ko lang talaga nahanapan ng oras para balikan itong game na to. And for me, solid yung experience talaga. Andun yung, inisang pasado ko lang siya nun eh. Solid yung experience. Nakakairita lang talaga si Ashley kasi, alam mo yun, di ba? Leon! Para siyang wimpy kid nun. Hindi mo pa aakalain na magiging waifu siya sa remake. Oy, mamaya na yan. Mamaya na yan. Yun yung initial thoughts ko doon sa Resident Evil 4. Hindi ko siya masyadong criticize. It's more of a commitment for me to finish the game. No? So, nandun yung takot mo talaga kay Salazar. That time, pa siya eh. Pwede ko siya i-compare sa High School of the Dead. Ay, High School of the Dead tuloy. Yung sa arcade, nakalimutan ko yung pangalan, Blank of the Dead. No, yung babaril-baril ka, tapos first-person shooter yon. Nakalimutan ko kung anong name yun. Night of the Dead ba yun? Basta yung sa arcade, kasabay ng Time Crisis. At least doon ko nakita yung similarity niya ng graphics doon sa RE4 na medyo arcadey, na light yung color niya. Bakit? Kasi dito sa Resident Evil 4 Remake, talagang nag-iba eh. Mas naging dark yung tema, yung mga bahay talagang naging mas madilim. Compared before, na mas light yung color palette ng Resident Evil 4 Retro. No, yung 2005 na Resident Evil 4. Titignan ko, i-research ko ng mabilis ko ano yung The Dead something na na first-person shooter. Nakalimutan ko talaga yung pangalan. Pero simula nun, nasa labas ka eh. Nasa labas ka. Sobrang i-correct nun. I think nalaro nyo yun sa Quantum before or sa mga Time Zone or Tom's World, no? Ngayon, move forward tayo dito. 2022 gaming na tayo. Dami no? Ang dami talagang Resident Evil eh. Nasa pa lang tayo? Jumpstart pa lang tayo, no? Resident Evil 7. Eto na. Ang ina, yung kwento ko dito. I'll be honest, wala akong balak laruin to. Tinigil ko. After RE6, after RE4, tinigil ko na yung Resident Evil. Bakit? Bumalik sila dun sa horror eh. At ako, naglalaro ko ng mga zombie game kasi kaya ko. Gusto kong mandurog ng mga zombie. Gusto kong pumatay ng mga zombie, ng mga horde. Pero pag may jumpscare, pas ako. Mahina yung puso ko sa ganyan eh. Kinakabahan ako, napapanaginipan ko, meron akong photographic memory. Lalo kay Shomba, kung alam niyo yung coming soon, putang ina. Hindi ako mahilig sa horror game. Kaya kahit sobrang ganda ng Silent Hill, kahit ilang beses nyo sa akin siya ibenta, feeling ko hindi ko siya kayang laruin. Hindi ko siya malalaro kahit yung PS1 game na pangit yung graphics. Feeling ko hindi ko siya kayang laruin. Kasi talagang pas ako sa may mga jump scare, pas ako sa mga mala 13 ghosts type of movie and video game. Pero again, Resident Evil eh. Nung nilabas at in-announce yung Resident Evil 8 Village, sino ko para mag-skip? Sino ko para i-skip yung lore, yung franchise ng RE7 dahil lang natatakot ako? Yung Resident Evil 7 Biohazard. Tangina, game na. O, game na. Ang maganda nito, ginawa ko to on stream.
So talagang pinagtawanan ako ng mga tao kung sino yung mga nanonood doon. Hindi OA na sumisigaw ako, hindi yon parang just for the sake of the viewers na talagang binebertigo ko on stream, lalo na nung kaharap ko yung nakakatakot na Mia. Hindi pa jumpscare yon, yung tumawag si Mia, kung natatandaan nyo sa Resident Evil 7 Biohazard, no? Tumawag si Mia kay Ethan, "Hi baby," doon pa lang, ay putang ina, gumanon ako agad kasi kaharap ko yung screen, ganito kalapit. Ayan, ganito kalapit, ilang tangkal ba to? Mga 4 na tangkal siguro. Tapos yung screen ko, screen ng PC, naka-capture card. Kaharap ko mismo si Mia. FPS yun first person shooter. Hindi pa siya mukhang nakakatakot nun. Gulat ako. wala pa jumpscare, gulat ako. Hindi yun pilit hindi yun, kasi alam ko, baka sabihin nyo, "You're just performing, Kuya Balls, kasi live ka." Hindi. Tangan mo akong pakialam dun. Yung experience ko sa sarili ko mismo. Tahimik na ako on stream nun Tahimik na ako on stream kasi kinakabahan ako, ang bilis ng tibok ng puso ko kasi ganun ako manood ng horror, ganun ako maglaro rin siguro ng horror. Ina-anticipate ko kung nasan yung gulat. Ina-anticipate ko kung saan yung gulat. Pwede nyo panoorin, in-upload ko yun sa YouTube as a replay, no? Pero ina-anticipate ko, may lalabas ba dito sa part na to? May lalabas ba dito pag gumilid ako? Pag lumingon ako patalikod, may lalabas ba? Putang ina meron doon isang beses. Tinignan ko na yung gilid ko, wala naman. Pero may cutscene pala, nalalabas doon si Margaret or si Margaret, yung sobrang nakakatakot na nanay. Tangina, hindi ko talaga kinaya. Binertigo ko yung 3 hours usually na stream ko, naging 1 oras. Bakit? Nahilo ko on stream, kakasigaw at predict, no? At kinakabahan din ako habang naglalaro. Nahilo ko. 2 beses ata nangyari yon kasi 2 beses talaga yung Baker House, 2 beses dalawang stream yun nangyari bago ko makalabas ng Baker House. Nakabawi ako kay Margaret nung nakuha ko na yung flamethrower. Minumura ko siya nun. Hanggang kay Jack Baker talagang nakakatakot talaga. Nakakatakot. Hindi ko alam kasi wala naman dun sila Leon. Hindi ko alam kung may tali pa ba yun dun sa lore or sa franchise na hinahanap ko. Pero meron daw kasi sa dulo. At sino ko para mag-skip ng RE7 Biohazard dahil lang may RE8 Village na nandun si Chris. So, I had to. And I'm proud kasi natapos ko yung game na yan. Natapos ko siya, hindi naman sa mababaw yung lore, pero mas marami yung takot kaysa dun sa lore. Pwede naman basahin na lang di ba? Pero ayokong dugain. Ayokong dugain yung franchise, ayokong dugain yung lore, at okay na rin siya na na-stream ko kasi kahit papano may kasama akong maglaro. Hindi siya mas nakakatakot dahil hindi ko tinatakot yung sarili ko dahil mag-isa ako. Feeling ko hihinto ko yung game kung mag-isa ko siyang nilaro Feeling ko hihinto ko siya. Gusto pa nung iba nun, lights off. Putangina, hindi ko kaya. Hindi ko talaga kaya. Ngayon, ang haba ng pasahe ko sa RE7. Napunta tayo sa RE8 Village. Tinapos ko din to on stream. Shoutout kay paring Nicole McJerk, no? In-sponsor niya yung pagrenta ng RE8 Village para malaro ko on stream. Hindi na siya ganun na nakakatakot compared sa RE7 talaga. Ang pinaka natakot na lang ako dito is yung dollhouse. Na dun sa doll scene na may batang spoiler alert, may batang napakalaki. Oo nga, no, hindi ako nag-spoil. Hindi, okay na yan, mga lumang game na yun. Jumpstart pa lang tayo pero hindi ako nag-spoiler alert. So pasensya na sa mga hindi pa updated sa RE franchise, no? Yung doll scene, nakakatakot yun. And super na-enjoy ko yung laban ko kay Heisenberg. Yan, hindi ko makakalimutan yun na talagang transformer shit na, no? Hindi ko alam, yung lahat ng bakal napunta na sa katawan niya, mala Devil May Cry na. Super na-enjoy ko yun. Natapos ko yung RE8. Mas mabilis ko natapos yung RE7. Ngayon, tawid na tayo dito. Since natapos ko na yung RE8, ano ba yung next ko? Tinry kong laruin yung mga previous rendition or yung mga hindi main title ng Resident Evil. Meron yung Resident Evil Revelations 1 and 2 na hindi ko pa siya natapos. Sa simulan ko siya, pero hindi ko pa siya natapos. Pinapatry sa akin ulit yung Resident Evil 0 ni Master Raiji.
And talagang before, hindi ako nagbabasa ng mga review, super na-enjoy ko din yung Resident Evil movies. Without any judgment kung faithful ba siya sa source material, ano ba yung nangyari, ano yung version ni Albert Wesker dito, ni Jill, wala akong ganon. For me, na-enjoy ko siya just because it's Resident Evil. So, nadala naman ako ni Alice doon sa game, sa movie na yun. Hindi na lang talaga siya hindi ko na lang siya masyadong maalala. Pero natatandaan niya yung sa movie, yung part sa movie na maahati yung katawan nila, tapos yung merong magaling mag-parkour na sundalo, hindi niya naiwasan yung puro diamond. Wala na, patay na, nahati na siya lahat. Maraming ganong scene sa Resident Evil, no? And for the most part, talagang na-enjoy ko yung Resident Evil, lalo yung mga nauna na movie, no? Talon tayo na mabilis dito, no? Yung Degeneration, yung recent lang. Ito, ang ganda nito for me, no? For the fans talaga to. Yung Death Island. Ganda ni Jill dito. Kasi yung version ni Jill dito, kamukha na siya nung Jill dun sa Resident Evil 3 Remake. Again, for me, mas nag-stand out pa rin yung Resident Evil 3 Retro kasi nandun yung you want stars, I gave you stars. No? Nagtatalon-talon na ako kasi ngayon ko na lang naalala, pero for me, super solid yung Resident Evil 3 and talagang yun yung the best. Yun yung the best for me na Resident Evil, yung retro. Dami kong na-consume din na basta Resident Evil, meron siyang bigat for me. Meron siyang bigat na panoorin mo yan. Laruin mo yan. Ganyan. Ito pa yung isang hindi ko malaro kasi wala talaga akong access. Resident Evil Veronica. Sobrang ganda daw. Sobrang ganda daw nung Resident Evil. Kaya lang, wala akong means. Alam ko, meron na siyang digital sa PlayStation 5. Pwedeng bilhin. Pero hindi ko pa siya nalaro, no? So, backlog ko siya na talagang super ganda daw nitong Veronica na maraming nagbi-build up dito sa game na to. Now, lahat ng yon sa dami ng Resident Evil ko, 30 minutes na agad tayo, pare. History pa lang yon ng Resident Evil ko. Italon na natin dito sa mismong game na Resident Evil 4 Remake. Yeah, remake. Remake. Let's go all out, guys. Ngayon pa lang tayo nag-all out. Which history pa lang yan, pare. Let's go all out, no? Let's go all out. First impression dito sa game, hinanap ko agad si Ashley. Hindi. Half-meant joke, no? Pero first impression dito sa game, talagang yung tono niya, no? Yung tema ng game, yung color palette ng game, talagang, mas dark na compared before. Nakakatakot na siya. Ang bigat ni Leon, kasi mas realistic na dito, this time, no? Mas realistic na yung pag-aim mo ng barel, yung pagbanat mo ng mga zombie, yung pagtakbo, ang bagal, mas realistic na siya. Mas dama mo na. Yung bangs ni Leon talagang HD. No, dama-dama mong gwapo nitong tao na to. Hindi na lang naging ganon ka boom or ka wow yung naging experience ko dito kay Leon kasi nga andun yung Resident Evil 2 eh. Diba? Andun na siya. So, parang naging extension na lang din siya nung part ng remake kasi hindi na naging bago sa akin yung itsura ni Leon dito. No? Yung difficulty nung game, sobrang hirap. Itawid na natin dito sa experience, no? Since kakalaro ko lang nung Resident Evil 4, way back 2020, pandemic gaming, familiar pa halos lahat ng mga nangyari sa akin sa Resident Evil 4. Fresh pa. No? Yung kay Salazar, doon sa matangkad na Undertaker, alam mo ko yung pangalan, yung natatanggal yung mata pag natalo mo, yung scene nila doon sa tower kung saan may nagbabato ng kanyon na bulalakaw, tas si Ashley palaging kinikidnap. Mas mahirap yun doon sa retro eh. Mas mahirap doon sa RE4 na 2020 or na 2005 kasi si Ashley ang hirap mapasunod. Tapos yung zombie doon, ang lapit lang doon sa part ng pinto kung saan pwede na agad mag-trigger yung cutscene ng mission failed. And sobrang nahirapan ako doon sa sa 2005 version ng Resident Evil 4, no. Ngayon dito sa version naman ng remake,
I'll be honest with you guys, nung una kong nakuha yung kutsilyo at nabali, bonax, inistash ko lang siya sa sa treasure box. Kasi may mga napupulot naman na kutsilyo. Putang ina, hindi ko alam na yung pala yung mas matibay na kutsilyo. Yung pala yung kutsilyo na galing sa Resident Evil 2. Yung pala yung iconic knife or yung knife mismo ni Leon. All this time, sa last 2 chapters ko na-realize na yung pala yung knife para kay Leon na pwedeng i-repair. Kaya pala siya pwedeng i-repair. Kaya pala siya hindi nawawala sa inventory. Kasi yun yung knife na dapat gagamitin mo kay Leon. Sobrang bonax ko doon, no? Punta tayo sa gameplay. Mabilis. Gustong-gusto ko yung addition ng parry, ng crouch, at ng stealth. Although hindi ako ganun kagaling magparry, super ganda nung I think ang daming Souls player na talagang na-enjoy to, no? Hindi ko alam kung may mga magagaling talaga na player na nakikinig ngayon dito sa podcast na to, pero feeling ko na-maximize nila tong parry kasi ako hindi eh. Mas na-maximize ko yung stealth at yung takbo. Yan, yung stealth at yung takbo na lalayo muna ako bago ako bumarel. Tsaka yung pwede ka nang bumaril ngayon nang hindi ka nakahinto. No, you can aim while walking. Yon, ganda na. Ang gandang part nun, which is before kasi hindi yun pwede. Kapag tututo ka, nakahinto ka. At yung usapan nila ni Hannigan, mala Metal Gear pa. Yung codec machine, mala Metal Gear pa. Hindi ko alam kung may ba yun, may heads up ba yun sa lumang Metal Gear before. Pero ganun pa sila mag-usap ni Hannigan. Kahit pagkausap ka ni Salazar, ganun din eh. 'Di ba? Yung batang Salazar pa yan. Inom lang ako ng mabilis, guys. Ngayon, eto na. Punta tayo dito sa playthrough. No, dahil nga nabanggit ko na mas realistic yung game, dahil na nabanggit ko na mas mabigat si Leon, talagang yung experience mo, may immerse ka. At para sa akin, naging mahirap yung game. Naging mahirap kahit yung standard difficulty nung game. Kasi, dito mo na ma-experience, dito mo na mararamdaman na hindi naman pala lahat ng zombie kailangan mong patayin. No? Kung wais ka, kung nagtitipid ka ng bala, dito paparamdam sa iyo ng game na hindi mo na kailangan patayin lahat ng zombie kung pwede. Pwede mong daanan, not unless kung may horde or merong lock na pinto bago ka makalabas, hindi mo kailangan patayin lahat ng zombie. And for me, naging mahirap siya kasi una, naiinip ako. No? Naiinip ako, yung aim ko sobrang hindi ko ma-aim nang maayos. Kahit ang taas ng sensitivity ko, hindi ko siya madali. Hindi rin one hit yung zombie kahit sa ulo mo barilin. Ang madalas na ginagawa ko, kapag ka naputukan ko sa ulo, lalapitan ko para mamili. Para mas makatipid sa bala. Gumana yon hanggang chapter 3. Pero, dahil nga mas realistic na siya, and that time, habang nilalaro ko kasi to, may lagnat ako. Ayoko ma-stress. Ayoko talagang ma-stress. So, gumamit ako ng plot armor, guys. No? Gumamit ako ng plot armor. Nilagay ko sa assisted yung playthrough ko. At mas na-enjoy ko siya. Ngayon, ginaslight ko yung sarili ko. Ang hina mo naman, Kuya Ball, standard lang, di mo magawa. Ang dami mo nang nalaro na Resident Evil. Nakalagay pa yan sa difficulty. If you have played the previous Resident Evil, you should play at least standard or hard mode. Wala guys eh. Hindi dahil may lagnat ako Pero sa ngayon, yung paraan ko ng paglalaro, gusto ko chill na lang. No? Gusto ko yung paraan ko ng paglalaro, yung masaya na lang. No? Nag-e-enjoy na lang ako. Meron akong plot armor, mala Arnold Schwarzenegger sa Terminator. And for me, na-enjoy ko siya. No? Nakuha ko to sa dati din kasi sobrang competitive ko. Yung mga games, hina-hard ko talaga. At talagang ubos oras yun. Kaya naman Kaya naman talaga kung bibigyan mo ng oras. Kaya talaga siya. Pero for me, sa ngayon, mas na-appreciate ko yung oras ko. Mas gusto kong makalaro ng mas maraming game kaysa mapatunayan sa sarili ko na magaling ako maglaro. In-assisted ko na siya. At ayoko ma-stress yung time na yon. Siguro nakadagdag na rin na may sakit ako. Binalikan ko rin. Kaya may part na gaslight no? I'll be honest guys, no? May question ko yung sarili ko. Ba't ako nag-assisted?
binalikan ko yung yung save files ko sa Resident Evil 2 and 3 remake na. Naka-assisted pala ako doon. Hindi ko na lang siya naalala. So, I think ginagawa ko na siya for the most part. Hindi lang ako aware, no? Pero ngayon parang madalas akong pumili ng easy mode. Lalo na kung ganun kahirap yung game. Kasi mahirap talaga, guys. Kahit yung standard, mahirap. Kahit ako nahirapan ako. Hindi dahil mahirap talaga yung aim, pero mahirap siya kasi lagi ako nababawasan. Pagka lagi ako nababawasan, for me, hindi perfect yung playthrough ko. Pag hindi perfect yung playthrough ko, nire-restart ko yung checkpoint kasi gusto ko, umabot ako dun sa panibagong chapter na 3 pa rin yung red herb ko. Etong Resident Evil, tinuruan tayo nito eh. Tinuruan tayo nito maging kuripot, maging frugal sa resources. 'Di ba? Gusto natin yung mga first aid spray nakatabi. Dahil yung mga herbs, yung gusto nating unang ubusin. No, at least on my opinion, ganun yung ginagawa ko palagi. Tas at the end of the game, palaging ang dami mong natitira, mga 3 first aid spray. Ganun lagi eh. 'Di ba? Ganun lagi. And nung nag-easy mode ako, so na-enjoy ko na siya all throughout, no? Hindi na ako nag-worry na marami akong maiwan na herb, marami akong magamit na herb kasi mabilis na rin talo yung kalaban. Mabilis nang pumutok yung ulo nila. Pag sinipa mo sila, patay na agad. No? And for me, talaga may flat armor na yung Leon. Pucha, Leon na yun eh. 'Di ba? Leon na ng Resident Evil 4 yun. So, may ganung justification. No? And gaya nga nang nabanggit ko, itawid na natin sa mga magagandang bagay dito sa game na to, no? After nung chapter 4, tinry ko naman, after chapter 1 to 3, naka-standard ako. Nung chapter 4, ito pala yung ito yung scene na talagang hindi ko na kinaya, inassisted ko na. After ko matapos, yung scene na kung saan kailangan mo yung wrench, una mong na-meet yung shop, yung merchant. After nun, di ba, may scene na yung malawak, yung may tulay na pwedeng mabali or pwedeng maputol, doon ako nahirapan. Hindi dahil natapos ko yun ng standard eh. Natapos ko siya ng standard and then bumalik ako, tinapos ko ng assisted kasi ang dami kong nagamit na heal tsaka bala, parang walang natira. Tas lagi ako nakakagat. Yun. Doon ko siya inulit. Doon na ako sumuwala. Tangina. Ayoko pumunta sa next chapter ng wala akong bala, wala akong herbs. Kasi feeling ko, parang maiipit ako. Ayan, maiipit ako. So moving forward, after chapter 4, naka-assisted playthrough na ako, Punta tayo sa mga magagandang bagay dito sa Resident Evil 4. Unahin ko na to. Dito ako pinakakinilig talaga. Yung inventory sorter. Press R3, pare. Boom! Utang ina. Na-enjoy ko naman dati. Talagang maglipat ng mga herbs, ng mga barrel, for the most part, talagang na-enjoy ko yon. Pero yung inventory sorter, ay, talagang yung OC feeling na nararamdaman ko palagi na wala. Yun agad. Pag may kailangan kang ammo, wala nang resources, ganun na agad. R3 mo na agad. Papasok yon. At least malalaman mo kung ilan talaga yung extra mo. Super solid addition dito sa... Ang liit lang nun na bagay pero super na-appreciate ko siya dito sa game kasi hindi ka na mahihirapan talagang mag-sort ng weapon mo. Tawid na tayo sa the best na nangyari dito sa game na to. Tangina. Sobrang simp statement. Kay Ashley. Pare. Kay Ella Freya. Kay yung improvement mismo ni Ashley. Sa gameplay, sa statistics, sa itsura mismo ni Ashley, pangkabuuan, and kung paano na yung portrayal dito ni Ashley. Hindi na siya yung gaya ng nabanggit ko na wimpy kid. Hindi na siya yung gaya ng nabanggit ko before na sobrang nakakairita, na merong health bar, na palaging nakukuha ng kalaban, lalo na kapag ginrind mo, inulit-ulit mo yung Resident Evil 4 remake, makukuha mo yung armor, na technically yung armor na yun, pag sinuot ni Ashley, hindi na siya pwedeng buhatin ng ibang zombie. So, ang galing nun. So, paano na siya mamatay? Kasi wala naman na siyang health bar. Diba? Ang gandang addition nun for me, may pagkabayas talaga, may mga same statement, pero
Ito talaga yung pinaka-inabangan ko kasi ito yung naging bentahe. Ito yung inaantay ko all this time dito sa game na to eh. Aside pa dun sa bago ka makapunta ng simbahan, ito talaga yung inantay ko kasi ito yung isa sa mga malaking pinagbago aside pa dun sa overall gameplay ng Resident Evil 4 kasama yung mga improvements ng lugar at ni Leon. Si Ashley mismo. Si Ashley mismo. Tatlong babae yung I think nag-ambag para mabuo mismo yung character ni Ashley. Isa si Ella Freya para sa facial features, isang cosplayer na para sa katawan ni Ashley at isa pa para sa motion capture. Alam ko tatlo 'yon. Tatlo yung bumuo sa kanya. Hindi ko na lang na-research hindi ko maalala kung ano yung pangalan ng dalawang babae. Pero alam ko tatlong babae yung bumuo sa pagkatao dito ni Ashley. Super solid. Super solid addition. Ito pa yung isang gusto kong fan service naman na ginawa ni Leon. Hindi ko alam kung si John Wick ang nauna dito or kung may pinagbasihan pa si John Wick. Yung pagkasa ni Leon, tinignan niya yung ano bang tawag doon? May tawag doon yung sa loob mismo ng baril. Tinignan niya yung baril niya kung may bala. Doon sa part na nakahiga si Ashley. Yon, kung natatandaan niyo yun. Bago siya umupo kasi nakikita niya yung virus, tinatabla na siya. Diba? Bago siya, yung umupo siya, tinignan niya yung yung nozzle ba? Tama ba? Yung nozzle ng handgun niya. Putang ina, John Wick reference. Ginawa rin yun sa Cyberpunk. At eto pa, di ko alam kung napansin niyo to. Kung paano hawakan ni Leon yung baril niya. Nagtitweak na rin yung wrist niya. Mala John Wick. Ang lupit nun! Simpleng addition lang yon dun sa motion capture pero mas nakadagdag siya ng immersion sa akin. Lalo na pag malapit yung zombie, titikwas niya ng konti yung baril. Ang lupit pare. So, sobrang gandang addition nun for me. Fan service yun talaga na super na-appreciate ko. No? As a John Wick fan, na ginagawa rin yun ni John Wick dun sa movie and hindi ko alam kung may pinagbasihan pa si John Wick bago yon. No? So, super ganda nun nung John Wick reference na yan. Ito yung dalawang super na-enjoy ko din dito sa game. Dahil nga naka-assisted ako, although marami akong nakuha treasure, hindi ko naman nakuha halos lahat din ng mga spinels. Pero gustong gusto ko yung mga side quests. Lalo dun sa bandang simula, yung mga daga na papatayin mo, yung mga blue medallion. Ang gandang addition nun. Kapalit ng spinels, tapos pwede mong ipalit sa maraming bagay. Attache case, parte ng baril, diba? Yellow herb, meron din doon. Maraming bagay. Super na-enjoy ko yon and talagang hindi ko lang siya nagawa lahat pero super na-enjoy ko siya. Na talagang part siya ng replayability factor nung game. Super na-enjoy ko yan kasi wala yun before diba? Ito pa yung isang hindi siya side quest. Mini game rather na nagustuhan ko dito. Yung shooting game mismo. Again, dahil nga assisted game, playthrough lang ako, hindi ko binili lahat ng barel. At dito ko naramdaman halos lahat ng mga barel na hindi ko nabili sa shooting game na to. Galing! Ang ganda lang. Kahit pa paano nakapag-practice ng Magnum, kahit pa paano nakapag-practice ng ibang shotgun, yung automatic shotgun. At syempre, mas gusto kong kasama dito si Ashley kaysa kay Luis, di ba? wala namang mag-argue doon, di ba? Kung gusto nyo kasama si Luis, goods lang naman. Pero ako, gusto ko kasama, syempre si Ashley para may nag-cheer sa atin. Sobrang simp statement na, puta. Teka. Ngayon lang ako naubusan ng hininga sa podcast na to. Best boss fight for me, yung kay Krauser. Galing. Dito ako minaramdaman. Sa lahat ng nangyari dito sa Resident Evil, kasi nga medyo familiar pa siya sa akin, dahil nga kakalaro ko lang nung previous game, dito ako minaramdaman talaga kay Krauser. Yung rivalry nila, damang-dama mo as student and master. I taught you well. Diba? I taught you well, Leon. Or, binanggit yun, Leon. Pero yung hindi ko makakalimutan doon, yung binanggit ni Leon, that you did, Major. That you did, Major. Bibihira yung mga iconic line sa Resident Evil.
GL sandwich, so, yung mga ganon. Pero, yung mga banat na parang pang one-liner na iconic, that you did, Major. Puta, ang lupit nun, ang angas ni Leon nun. That time, siguro, kung mas magaling lang ako na na player, ang ganda sigurong kalabanin ni Krauser ng knife to knife only, no? Ang lupit siguro nun. Talagang, kung kaya ko lang no? Pero, wala rin namang trophy para doon. Pero, ito yung pinaka na-enjoy ko dito sa game. Talagang kalaban si Krauser. At, ito, hindi ko alam kung anong klaseng fanservice to or pakulo ni Resident Evil. Hindi ko din alam kung nandun sa retro to. Yung pag binato mo ng itlog si Salazar, ma-i-stagger siya agad or matatalo siya. Hindi ko alam kung ano yun, saan ang galing yun. Meron bang lore? Meron bang akong na-miss na papel kung bakit nangyari yun? Kasi maganda sana kung may explanation, no? Although gets na pwede siyang ilagay for quirky purposes, pero mas maganda sana kung may kwento. Sana may kwento. Hindi ko pa lang nakita kung meron. Galit ba sa manok si Salazar? Ba't ayaw niya sa golden itlog? Binatohan mo siya, matatalo mo siya agad. Ang lupit nun. Ang lupit nun. Wala akong specific nitpick dito sa Resident Evil 4, no? I'll be honest with you guys. Kasi, ang ganda niyang remake. Ang lupit niya. Tawid na natin sa ending, no? 13 hours ako naglaro. Say 14, kasama yung paikot-ikot at yung ibang mga pinaulit-ulit ko kasi naghunt ako ng ibang silver trophies. No? Pero hindi ko siya pinlatinum. Ang galing lang. Ang galing nung pagkakagawa nung Resident Evil 4 remake. I think it's one of the best remake out there. It's a complete remake na talagang hindi tayo tinipid. Ramdam ko yung source material nandito lahat and yung pakiramdam ng balanse ng may mga dapat baguhin sa wala nandito. No, nandito sa sa Resident Evil 4 remake. One of the best remake, oo. Hindi ko siya, sa ngayon mas lamang pa rin sa akin yung Resident Evil 2 remake kasi mas iconic sa akin yung RPD. Mas iconic sa akin yung mga nangyayari doon. Ay, nandun si Claire, andun yung variety ng laro. For me, for the most part, mas na-enjoy ko kasi yung settings dun sa RE2. Hindi ko masagot yung sarili ko kung ano yung mas enjoy. RE2 or RE4. Siguro kasi kakalaro ko lang ng RE4. Pero sa ngayon, kung tatanungin mo ako kung ano yung mas uulitin ko, mas gusto kong ulitin yung RE2. Mas maangas din si Ada for me dun sa RE2. Mas, alam niyo naman si Ada, diba? Lulubog lilitaw. Laging paasa trope na kay Leon. Kaya hindi ko din siya naging bias eh. Kahit sa RE6, palagi niya ako iniiwan eh. Kung pansinin nyo, nandun din siya sa RE6. Palagi siyang, andyan lang si Leon, aalis siya. Tsaka yung binatohan niya ng rocket launcher si Leon sa RE2. Yun, the best yun. Pati yung train scene sa RE2. For me, super iconic yun. Okay, yung RE4 remake, talagang gets ko yung importance niya sa video game industry. Mas nag-enjoy lang talaga ako sa Resident Evil 2. No, kahit na, 14 hours, talagang, isang playthrough ko lang siya and then, binalik-balikan ko. Kasi every chapter, guys, meron akong save file. No, so, kayang-kaya kong balikan yung ibang chapter. Kahit na walang chapter select. Ganun kasi ako maglaro talaga. No? Hindi ko siya pinlat at hindi ko rin binalak siyang iplat kasi sigurado akong hindi ko kaya. Merong mga speedrun, kailangan mo ng S++ at wala akong oras para doon. Yun din yung sinabi ko kanina kung bakit hindi ko na pinilit yung standard. Alam kong kaya ko. Talo inip lang sa oras talaga at gusto ko siyang malaro for the sake of the lore. For the sake of the franchise itself. Gusto kong matry, ma-experience yun. No, at hindi naman yun nabago ng difficulty. Kasi, gets mo naman tanginang hirap talaga ng game. Mahirap yung game, guys. Kaya saludo. Saludo sa lahat ng nakapag-plat ng Resident Evil 4. Saludo sa lahat nung nakakuha nung ibang mga costumes ni Leon. Diba? Lahat ng mga unlockables na nakuha mo. Lalo yung Infinite Rocket Launcher na 2 million yung 2 million yung amount niya. Kasi, lahat binenta ko. Lahat ng baril ko na may mga upgrade, kasama ng lahat ng nasa inventory ko,
1 million plus lang yung na-generate ko. Siguro isang playthrough pa, tas kunin mo lahat yung gem or yung mga treasure sa simulang part. Kung nasan yung part na may bangka ka, no? Kung nasan yung sea monster, siguro aabot yon or siguro third playthrough. Ganyan. Pero hindi ko na siya ginawa. For me, okay na ako sa isang playthrough. Ma-experience ko lang yung totality ng main campaign nung Mercenaries. No, goods na ako dun sa experience na yon. And I think isa siya talaga sa napakagandang remake na nalaro ko. Since nauna kong laruin yung FF16, kung usapang Game of the Year, FF16 pa rin ako. No? But then again, hindi mo kayang i-take away yung props dito sa RE4, no? Considering yung importance niya. Ito yung gusto ko itanong sa inyo. Para sa inyo, feeling nyo ba kailangan na yung remake? Ito yung magandang debate palagi eh. Ito yung magandang debate dito eh. Feeling nyo kailangan na ba ng remake ng Resident Evil 4? Considering na accessible pa yung Resident Evil 4 sa PS4. And technically, accessible siya sa PS5 kasi pwede pa yung PS4, no? Gaya ng The Last of Us na ni-remake din, na accessible pa yung remastered ng PS4. Tingin nyo ba oras na nung paggawa ng remake? No? Dalawa talaga yung pwedeng sagot dito eh. Pero para sa akin, dahil accessible pa siya, yung Resident Evil 4 remake, oo, ang ganda ng pagkaka-remake, hindi ko kayang i-take away diyon. Hindi ko kayang i-take away yon dito sa remake. Pero kung tatanungin mo ako kung bagong game ba o remake, doon ako sa bagong game. Doon ako sa bagong game or doon ako sa PS1 game na i-remake nyo. Capcom. Ganun yung, alam nyo kung bakit sobrang nag-work sa akin yung Final Fantasy VII Remake? Kasi yung mga polygon na character, nakita ko ng HD. Nakita ko ng live graphics, talagang todo screenshot ako kay Eric, kay Barret, kay Tifa, nung nakita ko sila. Super lupit. Same thing dun sa RE2. Sobrang lupit. Pero dito sa RE4, gets ko yung importansya niya sa video game industry, sa lore, pero accessible pa kasi yung RE4. And for me, serviceable pa yung Resident Evil 4 na yon na remastered or your new port sa PS4. Bakit? Nalaro ko pa siya, guys. Nag-work pa siya. And meron akong commitment doon sa franchise. Ano yung ibig ko sabihin doon? Minsan kasi, responsibility na ng gamers eh. Responsibility na ng gamers balikan yung mga OG na talagang game na mga lumang game na accessible pa. Ano ibig ko sabihin doon? Nagandahan ka sa live action ng The Last of Us, nandiyan na yung part 2, pwedeng nalaro mo yung part 2 ng simula, tas gusto mong balikan yung The Last of Us part 1, okay na okay pa yung sa PS4. Pwede pa siyang laruin, accessible pa siya. Oo, sa graphics talagang may pumalya, pero again, kung yung commitment mo dun sa game, yung dun sa kagustuhan mong malaman kung ano yung story, kung ano yung lore, it's up to you. Kung gusto mo siyang balikan, pwede mo siyang balikan. Ang challenge lang naman dun is kung mag-work pa siya sa'yo. Yun naman yun eh. Diba? Yun naman yun. May challenge palagi. Most of the time, kapag binabalik ka sa ibang game, dapat yung judgment mo rin doon, hindi pang bagong game eh. Hindi pang Horizon Forbidden West style eh. Diba? Dapat bababaan mo rin yung standard mo doon sa game at kahit papaano, dapat maintindihan mo na matagal na yung game na yan. But then again, if you are curious enough, if you are eager enough, no, to play these games, para balikan yung mga lumang games, pwedeng-pwede. Yun lang yung challenge kung talagang mag-work po siya sa'yo. Ito naman yung bale, dun sa, dun sa statement ko na yun. Siyempre may other side yan, no? Babarilin ko rin yung sinabi ko. Pwedeng hindi na rin kasi mag-work sa'yo. Ito, halimbawa, hindi to remake, hindi to remaster, port lang to, pero isa to sa talagang iconic sa PS1 na hindi ko nalaro, nalampasan ko for some reason, hindi ko nabili yung peking CD na to, kaya as a Dragoon fan sa Final Fantasy, super curious ako sa storya ng Legend of Dragoon. And I'll be honest with you guys, nung nilaro ko siya this year,
hindi na siya nag-work sa akin. Ang bagal nung laro. Walang fast forward. Gaya sa Final Fantasy 9, kaya ako natiis yung Final Fantasy 9. Hindi na nag-playthrough sa akin yung Legend of Dragoon. Siguro ulitin ko siya some other time, babalikan ko siya kapag mas naging eager na ako. At yon yung isang magandang halimbawa ng laro na magandang i-remake, pare. Doon ako hindi tututol. Bakit? Nagtugma lahat ng sinabi ko eh. PS1 games, ang tagal na, Polygon era, i-remake mo. Yun, boom! Diba? Yung talagang merong pinagbasihan. Merong mga naging fans na hanggang ngayon pinoprotektahan yung game na yon. Nagusto pa rin yung game na yon. Pinag-uusapan yung game na yon up until now. Yun yung gusto kong ma-remake. Isa pa, ito kaka-release lang, kaka-announce lang rather. Tomba. Diba? Magkakaroon na ng bagong Tomba. Hindi ko alam kung paano yung magiging version nila doon, pero super excited ako doon kasi isa yun sa talagang na-enjoy ko. Lalo yung Tomba 2, The Return of the Evil Swine or the Evil Swine Return. Sobrang na-enjoy ko yun sa PS1. Lalo yung simulang part, very, very memorable. Very, very memorable. Super memorable, rather, no? Medyo nawawala na yung cadence ko sa pagsasalita, pero hayaan nyo ako ituloy itong kwento na to. Nalaro ko yung FF9 before, last year, rather, nung may sakit din ako, ginamit ko na yung fast forward. Ginamit ko na rin yung ibang mga stats doon na pwede, gaya nung 999 damage, saka yung, may isa pa yung, para mabilis ka mag-super, kasi tagal talaga mag-super doon eh. For me, nag-work siya sa akin, natapos ko siya, at ang gandang addition doon, sa port, sa new gen, nung Final Fantasy 9. Hindi siya remaster, port siya, and for me, dahil meron din akong commitment sa Final Fantasy, marami rin akong buta sa Final Fantasy, utang ko yon sa sarili ko. So, kailangan kong ma-experience din yung part na yon. No? So, to cap all of that stories, ano yung ibig ko sabihin? Okay pa din kung magpo-focus na kayo sa Resident Evil 9. Yan! Resident Evil 9. Diba? Kung yun yung... Wala pang announcement sa ngayon. Wala pang announcement. Pero kung doon sila nag-focus, much better. No? Ano na yung magiging story ni Ethan? Or ano na yung magiging story sa anak niya? Alam ko may DLC na yung anak niya. No? Hindi ko pa rin nalaro. Backlog pa din. Pero ano na yung mangyayari after nun? Pwede rin doon eh. At ito yung looking forward ako palagi. Paano na nila itatawid yung story ng 7 and 8 doon sa 1 to 6? Doon ako sobrang na-curious. No? Alam ko kung gaano ka-importante yung RE4 na game, pero pwede naman siyang iwan na. Let's leave it at that kasi talagang ginawa niya na yung part niya. Diba? Again, it's a nice refresher pa din. Na once in a while, okay pa din itong mga ganitong refresher, lalo na yung mga ganyang addition na Ashley, Ella Freya. Pero for me, mas okay pa din kung may gagawin silang bagong game. No? One last point sa remake. Totally out of context. Noong time ba ng remake? Noong time ba ng mga bata tayo? May mga nire-remake din ba? Na na-enjoy natin? Wala, no? Parang ngayong era na lang natin, nire-remake yung iba. Whether it be a video game, a movie, an anime, or a series. Ibig sabihin ba talagang ganun, nag-peak yung mga industry na yon that time? Na talagang kailangan nating i-remake to ngayon kasi sobrang the best niya dati nung panahon natin ng mga bata tayo. Ang galing lang, no? Same thing with Naruto. Same thing with every other anime or video game na meron dati. Ganun ba talaga kaganda yung era natin? Or baka hindi lang tayo aware na even before nagre-remake na? Yun yung isang point of discussion na gusto ko pang mapag-deep dive, no? Pwede natin mapag-usapan. That being said, super na-enjoy ko yung FF tuloy. Napunta na FF, no? Super na-enjoy ko yung Resident Evil 4 kahit na isang playthrough ko lang siya nalaro. Hindi ko siya maboto na Game of the Year kasi nasa Final Fantasy 16 ako. Pero I'm looking forward sa mga other games pa na backlog ko this year. Lapit na yung The Game Awards, guys. Bare months na ngayon, September. And meron pa akong Hogwarts Legacy. Meron pa akong Diablo 4. Meron pa akong palabas na Insomniac's Marvel Spider-Man 2. Yan.
Ang dami pa, no? Jeff Keighley, antay mo ako. Antay mo ako, Jeff Keighley. Maglalaro pa tayo na maglalaro. Sa ngayon, guys, ang nilalaro ko ngayon, pagbigyan nyo ako, Assassin's Creed, nawawala na yung cadence ko sa pagsasalita. Assassin's Creed 3 Remastered at Bully sa PS2. Binili ko na siya ngayon. Isa sa mga Rockstar backlog ko yun, no? And just a quick hyper notes lang, no? Gusto ko ilagay ito palagi sa hyper notes. Kamusta kayo? Kamusta kayo? Sa mga listeners ng Hyper Geek, sa mga nakakarinig na to, sa mga tumapos ng episode na to, kamusta kayo? Anong nilalaro nyo ngayon? Anong pinapanood nyo ngayon na anime, na series, na TV show? Kwentuhan nyo ako. Pare, no? Kwentuhan nyo ako. Maraming salamat sa lahat ng mga nakinig at tumapos ng episode na to. Gusto ko kayo ulit pasalamatan dahil kung na-enjoy nyo itong episode na to, you may rate the show. Again, para yan sa sa show natin moving forward, para malaman ko kung ano yung mga pwede kong ma-improve. Pwede nyo rin lagyan ng feedback, yung comment section. What did you think about this episode? Pwede kayo mag-comment. No? Hindi ko yan, pwede ko i-publish yan, okay lang. And kung gusto nyo, pwede kayo mag-feedback through message. PM nyo ako kung ano yung mga pwede natin ma-improve. Hyper Geek Podcast, as of now, is my main content. Ito yung main content ko. And if you're still interested into other geek-related contents like figure unboxing, yan, yung mga buhay toy collector series ko na nilalabas, some other geek-related or kahit mga ibang hobby natin na related dito sa pagka-geek natin, you may also follow me on my other dedicated channel, Facebook at Kuya Balls, TikTok at Kuya Balls. Yan sa TikTok, super active ko dyan. Lately, nagpaparami ako dyan kasi marami ring geeks dyan na gusto ko sana makapakinig dito sa podcast. Also on Instagram, active tayo. Sa YouTube naman, andun lahat ng replay, kahit yung mga podcast na iba, na video format, nandun din. And dun sa part na gusto ko makwentuhan nyo ako, pasok kayo dito guys sa community group natin sa Zero City. Meron tayong Discord server and Facebook group na tinawag kong Zero City, na gusto ko yung ibang mga geeks din kagaya nyo, yung mga kwento nyo, yung version ng mga kwento nyo, mapagsama-sama natin dito sa group na to, mapag-usapan. And I'll try my best. Sa ngayon, wala akong admin, ako lang mag-isa. I'll try my best na ma-filter at walang toxic doon sa community na ginagawa natin. No? Kahit na private group siya and anyone is welcome, hanggat maaari, welcome lahat. At mas maganda yung mga discussion, mas open yung mga tao magkwento, and I will encourage you guys to talk about the things you love. Kasi yun yung essence ng Hyper Geek. Maraming salamat sa pagkwento. Ay, putang ina. Maraming salamat sa pakikinig. Out na muna si Kuya Balls, and see you on the next episode of Hyper Geek. 3, 2, 1. Kahit yung outro ko nagbalik-baliktad na. Maraming salamat, Resident Evil. Let's go! Puchay, Resident Evil, napunta isang oras na podcast. Gago din, no?